Sa mga nagdaang kabanata ay sinabi ng Young Master na isang taong pinagpala ng mga Diyos. Ito ay isang kawili-wiling sitwasyon, hindi ko inaasahan na makikilala ko ang isang katulad ko. Malamang si Zhu Chanzhen yun. O katulad ni Xiao Chen. Sa kabilang banda naman ay kumilos na ang mga alagad ng maharlikang pamilya upang tugisin si Xiao Chen sa pagnanakaw ng Crystal Vein. Sa gitna ng kagubatan naman ay nandito si Xiao Chen at hinihintay sina Crazy Elder. Naiinip na si Xiao Chen sa kakaante dahil ito ang araw na darating sina Crazy Elder subalit hanggang ngayon ay wala pa ito. Nasabi ba nga ni Xiao Chen na kung bakit hanggang ngayon ay wala pa din sina Crazy Elder? Maya-maya pa ay biglang tumunog ang communication stone ni Xiao Chen at nakasaad sa mensahe na Master parating na kami. Agad namang sinabi ni Xiao Chen na dumating kayo sa tamang pagkakataon, bilasan nyo at pumunta na dito. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na nga sina Crazy Elder kasama ang kanyang mga recruit. Bahagya namang napansin ni Xiao Chen ang maskara ni Crazy Elder, ngunit hindi niya na lang ito pinansin. Sinabi naman ni Crazy Elder na ibinibigay namin ang aming paggalang sa Master. Dagdag pa niya na Master lahat ng tao sa kagubatan ay pawang mula sa maharlikang pamilya, kailangan ba natin? Agad naman na sinabi ni Xiao Chen na kalimutan ito. Sila ay mga normal na tao lamang kaya naman wag mo silang patayin. Agad namang sinabi ni Crazy Elder na naiintindihan ko, at hayaan mo akong ipakilala ang mga taong ito. Ang taong ito ay nasa ikalawang antas ng Cultivator. At ang isa namang ito ay nasa ikatlong antas ng Cultivator. At sa wakas, ang taong ito ay isang pang-apat na antas ng Cultivator. Sinabi naman ni Xiao Chen na magaling, dahil sumali na kayong lahat sa Qingyanmen ko, siguradong makakaakyat kayo sa ulap balang araw. Nagpasalamat naman agad ang mga bagong disciple kasama na si Crazy Elder. Ibinaling naman ni Xiao Chen ang usapan sa kanilang plano kaya naman sinabi ni Xiao Chen kay Crazy Elder, na ang trabaho mo ngayon ay dalhin silang tatlo at makipaglaro sa mga tao ng maharlikang pamilya. At ipinaalala din ni Xiao Chen na tandaan, huwag mo silang masyadong saktan, itawag mo lang ang atensyon nila sa iyo. Pagkatapos kong masipsip ang kristal, outrest na tayo. Bahagya namang napapa-isip si Crazy Elder na sabi pa nga niya na sipsipin ang lahat. Kinumpirma naman agad ito ni Xiao Chen na oo tama iyan. Ang pagsipsip ng lahat ng mga kristal na ito ay aabuti ng halos isang pagtaas ng oras. Sa panahong iyon, kailangan kong umasa sa inyong lahat. At agad niya nang pinakilos ang lahat na mabilis namang nagsiliparan. Natawa naman si Xiao Chen na sabi pa nga niya na susunod, kailangan lang nating hintayin na matapos nila ang pagmimina ng lahat ng mga Thunder Crystal. Sa kabilang banda naman ay naghihimutok sa galit ang pangalawang Young Master na sabi pa nga niya sa mga trabahador na masyado pang maaga kayong lahat bilasan ang kilos. Naghihimutok sa galit ang pangalawang Young Master habang pinagmamasdan niya ang mga Crystal Vein. Naiinis niyang sinabi na sobrang dami ng crystal na ito ngunit kukunin lang ito ng bunsong anak. Ilang sandali pa ay tinawag niya ang isang manggagawa at tinong niya ito na kung ilang kristal ang nakaya mo sa pagkakataong ito. Sumagot naman ang trabahador na ang ikatlong Young Master ay nag-utos na walang sinuman maliban sa kanyang sarili ang pinapayagang magtanong tungkol sa kristal. Nagalit naman siya sa sinagot ng trabahador kaya naman binigyan niya ito ng isang sampal at sabay niyang sinabi na sira ulo ka, ang lakas ng loob mong labanan ang utos ko. Nakiusap naman ang trabahador na patawarin ang tulad niyan hamak na manggagawa lamang, ikalawang Young Master. Sa ikatlong Young Master ay hindi pa ako inutusan na magtago ng impormasyon pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo ang lahat. Sa kanyang mga sinabi ay lalong sumabog sa galit ang ikalawang Young Master kaya naman binigyan siya ulit ng isang matinding sipa. Matapos niyang bugbugin ang manggagawa ay hinawakan niya ang mga kristal. Nasabi pa nga niya na wala na ba talaga akong magagawa at ibigay ang lahat ng ito sa kanya. Ilang sandali pa sa malalim na pag-iisip ng Second Young Master ay dumating ang kanyang mga alagad at nagmamadali itong tinatawag ang ikalawang Young Master. Na nahanap na nila ang salarin, sa kanyang narinig ay napalingon siya dito at nagtanong kung nasaan ito. Agad namang sinabi ng alagad na sa kagubatan na hindi masyadong kalayuan dito, may nakita kaming mga kaina-hinalang tao. Higit pa rito, mayroon din silang mataas na cultivations. Sinabi naman ng Young Master na mahusay, pumunta at tawagin ang Elder. Mauuna na kami ng natitirang Elder. Mabilis namang nagsiliparan ang mga Elder kasama na ang pangalawang Young Master.
At mabilis na nagtutungo kung saan nila nakita ang mga disciples ni Xiao Chen. Habang nagraragas ang patungo ang pangalawang young master kasama na ang mga elder ay pinagmamasdan sila ng ikatlong young master. Nasabi pa nga niya na ang paglabas ng tigre sa bundok, Xiao Chen hinihintay kita dito. Sa kabilang banda naman ay naghahanap ng pagkakataon si Xiao Chen na umatake. Ilang sandali pa ay sumugod na nga si Xiao Chen na agad naman siyang napansin ng mga manggagawa. Mabilis na pinapabagsak niya ang mga manggagawa sa kadahilan ng mga normal na tao lang ito at walang mga abilidad, kaya naman pinatulog lang niya ito. Mabilis na kumilos sina Xiao Chen at Black at nang matapos na nilang patulugin ang mga manggagawa, ay agad silang huminto sa harap ng mga crystal vein. Habang pinagmamasdan ni Xiao Chen ang mga kristal ay nasabi na lang niya na tila mayroong libu-libong mga kristal dito. At agad niya namang ipinag-utos kay Black na bantayan siya nito dahil magsisimula na siya. Dahan-dahan namang nagpalit ng anyo si Black upang mas maprotektahan niya si Xiao Chen. Ilang sandali pa ay tuluyan na nga itong nakapagpalit ng anyo na parang kuto lang si Xiao Chen. Agad namang nagsimula si Xiao Chen sa kanyang gagawin na agad namang lumabas ang enerhiya sa katawan niya. At sa inner space naman ni Xiao Chen ay makikitang nagkakaroon din agad ito ng reaksyon at pumapalibot sa kanyang itaas ang namumuong enerhiya. Ilang sandali pa matapos ang paghahanda ni Xiao Chen ay nagsimula ng nagsiliparan ang mga crystal vein patungo sa kanya. Sa kabilang banda naman ay pinagmamasdan ng ikatlong young master si Xiao Chen na sabi pa nga niya, na Xiao Chen, hindi ko akalain na magiging ganito ang diskarte mo. Kapag naubos mo ang lahat ng iyong lakas upang pinuhin ang mga thunder crystals, ay mamamatay ka, at napapangiti ang hangal ng malademonyo, sa kanyang pagkasabik na mapaslang niya si Xiao Chen. Sa kabilang banda naman ay nag-iba ang ihip ng hangin sa gitna ng bundok. Sa kadahilanang nakarating na ang mga elder kasama ang pangalawang young master sa kinaroroonan nila Crazy Boy. Nang makita ni Crazy Boy ang mga elder at ang young master ay natawa na lang siya dito. Nagtataka namang tanong ng young master kay Elder Fat na kung kapareha ba ang taong ito sa nakita nila. Sinabi naman ni Elder Fat na hindi ang katawan nito ay hindi katulad sa nakita nila. Agad namang naunawaan ng isang elder ang sitwasyon na sabi pa nga niya na hindi maganda ito. Ang kanilang layunin ay akitin ng tigre palayo sa bundok. Nagalit naman ang young master sa kanyang mga narinig. Sa kabilang banda naman ay tuwang-tuwa si Crazy Boy sa mga reaksyon nila. At sabay niyang sinabi na ngayon mo lang natuklasan yan. Huli na ang lahat kaya magsaya na lang tayo. At agad na sumugod sina Crazy Elder nang walang pag-aalinlangan. Mabilis namang kumilos ang dalawang elder at pumunta sa kanilang young master. Sinabi naman ng young master na hawakan mo sila dito, babalik ako at babantayan ang mga kristal, agad naman na sumang-ayon ang isang elder na sila na ang bahala dito. Subalit mabilis na kumilos si Crazy Boy na sabi pa nga niya na kung gusto mong umalis, ay kailangan mo munang humingi ng pahintulot sa akin kung papaalisin kita. Agad na naglansad ng isang atake si Crazy Boy na agad namang nadepensahan ng young master. Sinabi naman ng young master kay Crazy Boy na dahil nagmamadali kang mamatay kaya hahayaan muna kitang makita si Haring Yama. Sumagot naman si Crazy Boy na halika, kung mayroon kang kakayahan. Sa galit ng young master ay nagpalabas ito ng matinding enerhiya, na bahagya namang napansin ni Crazy Boy. Sa kabilang banda naman ay patuloy na nagpapalitan ng mga atake ang magkabilang panig. Balik tayo kay Xiao Chen na patuloy pa ding isinasagawa ang pagsipsip sa Thunder Crystals. Ngunit natigilan siya bigla nang maabsorb niya ang halos kalahati ng kristal. Kaya naman inupuan niya ito upang mas makapag-focus dahil mukhang sasabog na ang kanyang katawan. Napalingon naman si Black kay Xiao Chen dahil napansin niyang nahihirapan ito sa kadahilanang halos sumabog na ang katawan ni Xiao Chen sa daming enerhiyang naabsorb ni Xiao Chen. Napansin naman ito ng ikatlong young master na sabi pa nga niya na okay, sumisipsip na siya ng maraming enerhiya mula sa mga kristal at nakaranas lang siya ng paghihirap. Kung hindi ako kumilos ngayon ay kailan pa? Ilang sandali pa ay tumalo na siya upang atakihin si Xiao Chen ng palihim. Nasabi pa nga niya habang nilalabas ang kanyang aura na tanggapin ang iyong kamatayan. Dagdag pa niya na ang Huwei Divine Palm na ito ay isang martial art ng ikapitong baitang ng ground level. Hindi banggitin na kailangan mong harapin ang backlash ng iyong tagumpay.
Dagdag pa niya na kahit nasa antas ka na ng Heaven's Realm, hindi mo mapipigilan ang palm ko. Habang papalapit siya kay Xiao Chen, ay napansin naman agad siya ni Black kaya naman naghanda ito ng isang atake upang salubungin ang hangal. Agad naman itong napansin ng Young Master na sabi pa nga niya na isang demonyong hip. Agad na pinakawala ni Bulk ang kanyang atake patungo sa hangal Young Master. Mabilis na nagtutungo ang atake ni Black at makikitang hindi din ito basta-basta. Subalit bago pa man ito tumama sa hangal na Young Master ay sinalo ito ng isang beast. At sa kunat ng balat nito ay hindi man lang ito natablan ng atake ni Black. At makikitang halos magkapareho sila ng taas. Nang makakababa ang hangal na Young Master ay sinabi niya na ito ang mystical beast na ibinigay sa akin ni Master, ang Wuhei Barbarian. Sa sandaling ito, ang mga kasanayan sa cultivation ay nasa tripleng taosim. At agad niyang sinabi sa kanyang alaga na Wuhei, makipaglaro sa asong yan. Mabilis namang sumugod si Wuhei kay Black sa utos ng kanyang master. Ngunit nagpalabas si Black ng matinding aura, na ikinagulat naman ni Wuhei kaya naman bahagya siyang natigilan dito. At nanginginig ang buo niyang katawan sa pinapalabas na aura ni Black. Nagtataka naman ang Young Master na sabi pa nga niya kay Wuhei na imposible ito anong nangyayari sa iyo Wuhei. Mas lalo pang tinindihan ni Black ang kanyang aura. Kaya naman si Wuhei ay bahagyang napapaluhod na sa takot. Nagtataka naman ang hangal na Young Master kaya naman nasabi na lang niya na bloodline suppression ba ito. Kaya naman ipinag-utos niya na lang dito na Wuhei, pigilan mo muna siya ng sandali. Agad namang sinunod ito ni Wuhei at tumayo na siya upang harapin si Black ng pansamantala. Mabilis siyang sumugod kay Black nang walang pag-aalinlangan. At agad na nagsalubong ang kanilang mga lakas. Patuloy na naglalaban ang dalawa at nagpapalitan ng lakas na parang mga bata lang. Ang hangal naman na Young Master ay sinasamantala ang pagkakataon niya na sabi pa nga niya na ngayon ay pamunti ka na sa impyerno. Ilang sandali pa ay inatake na niya si Xiao Chen ng kanyang palm technique, at napasukan na lang si Xiao Chen ng dugo. Sa kabilang banda naman ay nakagat na ni Black si Wuhei sa liig. Agad namang nagpumigla si Wuhei sa pagkakakagat ni Black. At umatake ng mabilis gamit ang kanyang lakas na hindi naman ito naiwasan ni Black, at napasigaw na lang si Black sa lakas nito. Kaya naman nilabas na ni Black ang bang niyan lakas at nagpalabas ng matinding aura. Na direktang tumama agad kay Wuhei at pinalibutan siya nito ng makapal na aura. Kaya naman hindi niya na napansin na si Black ay nakahanda na upang atakehin siya. Ilang sandali pa ay napansin niya na ito subalit huli na ang lahat. Humagalpak si Wuhei sa sahig habang naliligo sa sarili niyang dugo, nang hina naman si Black dahil sa marami din ang nawalang enerhiya sa katawan niya. Sa kabilang banda naman ay tuwang-tuwa ang hangal na Young Master, nasabi pa nga niya na ang makalangit na diktador na ito ay papatayin ko, kaya naman mamatay ka ngayon. Dagdag pa niya na mali, dapat pala ay Xiao Chen ang tawag ko sa iyo, tama. Bahagya namang nasaktan si Xiao Chen sa kanyang natamong pinsala. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Tinanong naman ni Xiao Chen kung sino ang binatang nilalang. Sinabi naman ng Young Master na siya ay si Wang Chaoyan, ang ikatlong anak ng maharlikang pamilya. Ako ay nasa ilalim ng utos ng aking master, sinabihan niya akong patayin ka. Ilang sandali pa ay napansin ni Black na naisahan siya ng Young Master. Kaya naman nagalit siya dito at naghanda upang umatake. Ilang sandali pa ay sumugod na siya patungo sa hangal na Young Master, na agad naman siyang napansin nito. Sa kabilang banda naman ay lumabas ang maitim na aura sa katawan ni Wuhei. At biglang dumilat ang mata sinyalas na buhay pa ang nilalang. Agad na tumalon siya patungo kay Black kaya naman nagulat ng bahagya si Black. Mabuti na lang at naiwasan niya agad ito. Sinabi naman ng hangal na Young Master na si Wuhei ay kayang mag-regenerate. Ngunit ang iyong aso ay napakalakas na siya ay pumatay ng isang beses. Tila sa halip ito ang dapat na sumunod sa akin. Sa kabilang banda naman ay napalitan na naman sila ng kanilang mga atake. Na bahagyang nakakalamang naman si Black dito dahil nakakapaglabas pa ito ng enerhiya. Sinabi naman ng hangal na Young Master kay Xiao Chen na hindi ka na mabubuhay ng mas matagal.
Dagdag pa niya na kung may huling kahilingan ba si Xiao Chen. Sarkastiko namang sumagot si Xiao Chen na sa hindi inaasahang pagkakataon, tumaob ang bangka sa huli. Dagdag pa ni Xiao Chen na bata, wala kang kinabukasan para sa iyo. Mayabang namang sinabi ng hangal na young master na flattered ako. Mas malala ka pa rin sa akin. Buti na lang at malapit ka nang mamatay. Napabuntong hininga na lang si Xiao Chen sa mga pinagsasabi ng hangal na young master. Sinabi naman ng hangal na huwag magbuntong hininga. Kung mamamatay ka sa aking kamay, maaari pa rin itong ituring bilang isang bayanihang kamatayan. Sumagot naman si Xiao Chen na hindi ako bumabantong hininga dahil dito. Sa sinabi ni Xiao Chen ay bahagya siyang nagtaka dito. Sinabi din ni Xiao Chen na naawa ako sa iyo, kinakabahan namang tanong ng hangal na young master na kung anong ibig sabihin ni Xiao Chen. Nakangiti namang sinabi ni Xiao Chen sa kanya na kung inatake mo ako makalipas ang ilang minuto, baka namatay na ako. Sa kasamaang palad, masyado kang nababalisa. Mabilis na inangat ni Xiao Chen ang kanyang kamay, na bahagya namang naiwasan ng hangal na young master. Ngunit sa bilis ni Xiao Chen ay wala na siyang nagawa at tuluyan na siyang nahawakan ni Xiao Chen sa liig, nasabi pa nga niya na tinulungan lang ako ng palm mong pakalmayan ang kapangyarihan ng mga Thunder Crystal sa katawan ko, kung inatake mo ako ng ilang sandali at naghintay hanggang sa sirain ng kapangyarihan ng mga kristal na kulog ang aking katawan, maaari mo na sana akong patayin. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay nagsisi siya dahil dito na mali pala ang ginawa niya. Nagmamakaawa naman ang hangal na young master na pakawalan siya nito. Ngunit sa kanyang pagmamakaawa ay naglabas si Xiao Chen ng matinding enerhiya. Na ikinagulat din naman ng dalawang nilalang. Nagkaroon ng matinding enerhiyang bumulosok sa kalangitan na nagmula kay Xiao Chen. At sa kabilang banda naman ay napalingon ang magkabilang panig sa biglang pagbulusok ng matinding enerhiya. Nasabi pa nga ng young master na anong kakilakilabot na puwersa ito, sa pagsubok 4 na tiklop hindi, 6 na tiklop, marahil kahit 7 tiklop. Sinabi naman ni Elder Fat na kung nasipsip na ba ng taong iyon ang Thunder Crystals. Sa sinabi ni Elder Fat ay napalingon ang hangal na young master na sabi pa nga niya na imposible. Paano maa-absorb ng sinuman ang ganoong kalaking kapangyarihan ng kulog na kristal na ugat sa loob ng maikling panahon? Natuwa naman si Crazy Boy at sabay niyang sinabi na Brother Zin, masyadong nakakatakot si Master. Ang puwersang ito ay hindi bababa sa 7 beses at sa Master's Martial Arts, maaari pa nga niyang patayin kaming lahat sa loob lamang ng ilang segundo. At agad niyang sinabi sa hangal na young master na kung tapos na ba ito. Naiinis namang sinabi ng hangal na young master na magaling. Tapos aabalahin ko kayong dalawang elder. Nagtinginan naman ang dalawang elder sinyales na oras na upang simulan na ang plano. Walang ano-ano na inatake ng dalawang elder ang hangal na young master. At napasukan na lang siya ng dugo dito na sabi pa nga niya na kung ano ang ginagawa ng dalawang elder. Sinabi naman ng isang elder na hindi ko gustong gawin ito, pangalawang young master, nanginitian lang naman din siya ni Elder Fat. At binigyan pa siya ng isang atake ng elder at sabay niyang sinabi na pasensya ka na young master. Dagdag pa niya na tanggapin ang iyong kamatayan. Tumilapon ang hangal na young master at nagtamo ng matinding pinsala. Nasabi na lang ni Crazy Boy na ang mga laman loob ng batang ito ay nagkawatak-watek. Wala nang makapagliligtas sa kanya ngayon. Dagdag pa niya habang natatawa na hindi mo inaasahan ito tama. Ngayon sumunod sa akin ang lahat, at kilalanin natin ang makalangit na diktador. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Ruel Ted Rains from Olongapo City. Marose Heruela, Arnel Leodans, Nicole Tanutan, Ashriel Jeff Vlog, Noel Arrogante. Hanggang dito na lang muna mga bida, at sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.